Ayun na nga guys, si General Torre, mga sangkay, na ngayon ay nasa MMDA na. Hindi na po nakapagtimpi. Nagsalita na po. Okay, magandang oras po sa inyong lahat, mga kababayan, mga solid sangkay. Pag-usapan po natin mga sangkay itong pasabog na General Torre. No, na ngayon ay nasa MMDA na po siya. Ngayon kasi, no? Nagpakawala na po mga sangkay, hindi na po nakapagtimpi, hindi na po nakatiis mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe guys, subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi ka pong updated sa mga vlog po natin, mga komentaryo natin, mga ano pa ba? Lahat po ng mga ginagawa nating content, alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito na nga po mga sangkay ang balita. Si General Torre ay hindi na po nakapagtimpi. Ayan. Nagsalita na po nung makita niya mga sangkay itong sandamakmak na mga basura. Diyos mio marimar. Pinuntahan po oh. Ayan. Anak ng toko ah. Ito sabi ni General Torre mga sangkay kasi malala din po talaga. Pero inyo, anak ng toko, ewan ko paano nangyari. Ganito na po yung Pilipinas ngayon mga sangkay na sobrang lala na po yung basura. Siguro naman napanood nyo na yung ating mga pinag-usapan about dyan mga sangkay. Ang problema sa ating bansa, hindi po kulang sa waste management. Talagang walang kwenta yung waste management system po natin. No? Yung sistema kung paano itatapon ng basura, walang kwenta. Kasi kung may kwenta, mga sangkay, walang ganyan. Yes, walang disiplina ang mga Pilipino. Totoo yun. Pero dahil po, yan po yung effect, mga sangkay, ng kawalan ng sistema pagdating sa pagtatapon ng basura. Dapat kumilos na po dito yung mga mambabatas, no? Gawa sila ng batas para ayusin yung waste management system. Hindi yung ganito. Ito, sabi ni General Torre, mga sangkay, linisin natin ito. Aalisin natin ang basura. Tiniyak ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na lilinisin ang pamahalaan ng tambak na basura na nakatambak sa mga daluyan ng tubig. Hindi lamang po ito, mga sangkay, sa iisang lugar. Marami pa po. Ganito ang situation. Hindi lang, kahit maglakad-lakad po kayo, pumunta kayo mga sangkay sa mga ilog. Marami pong ganyan sa Metro Manila. Kahit sa kalsada mga sangkay, tingnan po ninyo yung basura. Nagkalat po yan. Walang disiplina. Bakit walang disiplina? Kasi walang nga pong sistema na matino. Yung mga kapitan, yung mga mayor, wala, mga sangkay. Wala po talagang mambihira, mga sangkay. Dapat sa Pilipinas, ang ginawa nila, bawat kanto ng barangay o kahit yung mga streets, may mga basurahan po yan. Pero sa atin, wala, mga sangkay, di ba? Paano tayo lilinis niyan kung walang ganun? Yung mga kapitan, walang ginagawa. Yung mayor, walang ginagawang ganyan. Diba? Panahon na para higpitan ito. Dapat lahat ng mga areas na mayroon pong basurahan talaga. Naka-uniform na basurahan, hindi po yung kanya-kanya lamang po. Dapat uniform. Kasi sa ibang mga bansa, like Japan, talagang uniform yung mga basurahan nila eh. Diba? Sabi ni General Torre, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabaha. Lilinisin natin ito. Aalisin natin ang basura. Gagawin ng gobyerno ang trabaho nito. Okay, ang tanong kasi dyan, pagkatapos tanggalin yung basura na yan, ano ba? Ano na mangyayari? Hindi na ba magiging dugyot ang Pilipinas? Ganun pa din. So, anong kailangan gawin? Ang kailangan gawin, gumawa ng sistema. Ang makakagawa nito, actually, mga sangkay, gagawa ng batas niyan, mga mambabatas eh. Hindi si PBBM, mag-a-aproba lamang po si PBBM niyan eh. Nito nga, mga sangkay, di ba, nagsalita po ang Pangulo.
No, dismayado daw po ang presidente sa nakita nila na mga basura at inutusan po yung mga mayor, mga kapitan na ayusin. Pero guys, walang magagawa si PBBM kung hindi susunod yung mga yan. Hindi tulad kung mayroon pong sistema na gagawin talaga, magpapasa ng batas for waste management system, buong bansa, magkakaroon na po ng programa para po malinis ang bawat kapaligiran. Lahat po ng mga barangay, kahit po yung mga kakalsadahan, dapat may mga basurahan. Kasi dito sa atin, wala. Kahit nga yung mga bangko, mga sangga, ito yung mga bangko, yung mga pinag-aanuhan natin ng pera. Guys, tingnan nyo to kukuha ng pera. Yung resibo, doon lang itatapon sa baba. Bakit? Tambak po yan sa baba po ng ATM machine. Tambak yung basura ng mga papel. Bakit? Anong reason? Walang basurahan. Hanak lang to, lahat na po, dugyot. Kahit mga negosyante, mga politiko, mga kababayan, pare-parehas na po tayo dugyot. Ano gusto ba natin? Malunod ang Pilipinas sa basura? Hanak lang to, Sabi ni General Torre, pero pagkatapos nating linisin, paano natin sisiguraduhin na hindi na ito babalik ng ganito? Hindi ito kayang solusyonan ng MMDA o ng gobyerno lang. Kailangan nating baguhin pati ang disiplina sa pagtatapon ng basura. Exactly. Pero, ganda ng tanong, paano natin susolusyonan ito? Sabi dito, hindi ito kaya ng MMDA. Paano na pagkatapos maglinis, di ba? Balik ulit sa dati? Ang kailangan dyan, sistema. Gumawa ang mismo Kongreso, magsagawa sila ng batas para po sa waste management system. Kasi sa atin, ganito po, sa Metro Manila, ganito ang nangyayari. Halimbawa, dadaan ng truck tuwing Monday and Friday. Yun, dadaan para kunin yung mga basura. Ganun lang, mga sangkay. Alam niyo ba sa China na halos oras-oras kinukuha yung basura? Mayat-maya kinukuha yung basura. At hindi po mga truck-truck na ang gumagawa. Siguro yung iba may mga truck na po pag mga maramihan. Pero madalas po mga maliliit lamang po na sasakyan kinukuha. Palagian yung mga basura. Kasi, kaya ang linis. Pati yung basurahan, malinis. Kasi may mga talaga. May mga nagtatrabaho. Alam nyo, makakatulong pa yung gobyerno natin kung may mga ganong klaseng sistema. Makakatulong hindi lang sa pamayanan, kundi sa mga Pilipino kasi magkakaroon po ng mas marami pang trabaho. 'Di ba? So, kailangan po ayusin na ito. Oo, kailangan ng disiplina. I agree kasi sobrang daming balahurang Pinoy. Pero hindi mababago yan, General Torre. Sir, hindi mababago po yan hanggat wala pong sistema at hindi po gagalaw ang mga barangay officials, kapitan, o mayor. Dapat lahat ng barangay, lahat po ng bawat kanto, actually, bawat streets, mayroon pong mga basurahan. Dapat. Kita nyo ang ginagawa nila? Tinatambak lang sa poste yung basura. Ganong kalala. Kumonsulta rin si Torres sa mga kababayan kung ano ang parusa sa mga lalabag sa batas, partikular ang hindi maayos sa pagtatapon ng basura. Mga kababayan, ano ang konkretong solusyon ninyo? Enforcement? Mas mabigat na multa? CCTV? Community accountability? Incentives? Makikinig ako. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pwedeng ganito lang palagi. Exactly. Totoo yun. Nakakatakot. Mga sangya, kung anong nakakita ko to, hinilabutan ako eh. Pambihira. Ang lala, tingnan nyo. Ilog po yan, naging basura lahat. Kaya binabaha ang Metro Manila. Huwag kayong maninisi kung kani-kanino. Lahat may pananagutan mula po sa mga opisyal ng gobyerno hanggang sa mga kababayan po natin, pare-parehas tayo may problema. Kailangan po ito maayos. May inggit naman tayo sa China, Japan, South Korea, Singapore. Ang lilinis po nila. Tapos tayong dugyot-dugyot. Wala tayong maayos sa sistema. Pagdating po sa pagtatapon ng basura. Alam nyo, kung may mga tapunan lang din talaga ng basura sa gilid-gilid, lahat. Hindi naman po yung mga yan, yung mga kababayan po natin, matututong madisiplina yan eh. Doon yan magtatapon eh. Siyempre, mahihiya na sila. 'Di ba?
Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.